Hi guys, so i-upload ko to ulit na video no na Tagalog yung voice over. Kasi meron daw mga hindi nakakaintindi sa Bisaya kasi Tagalog daw sila. Kahit nalilibog ako mag-Tagalog guys, mag-Tagalog ako para sa inyo. So ito na motorbike guys, ay pangalawa to sa motor na nagawa ko na as in buong buo talaga siya. Ang makina ng motorbike na to ay Econo. Tapos yung may-ari, may mga scrap na bakal sa kanyang palayan, yun yung ginamit ko. Para hindi na siya makagastos ng malaki. Sinet up ko na tong kanyang telescopic, pinaligunan ko talaga yan ng welding. Pati yung kanyang engine support. Medyo hirap ako sa pag-align yan guys kasi yung gamit ko tanging tip measure, martilyo at welding lang talaga. Ang pinakakailangan na tools dito guys pag ikaw magawa mismo ng chassis, mag-convert ng engine support. Yung gamit sa Panday, yung mayroong laser. Bit na siya mahuman. Ang problema na lang ako ang pag-align sa ligid, center sa makina. Sabi ko ang problema ko yung pag-align ng ligid, ng gulong pala, center ng gulong, center ng makina, center ng chassis, center ng dalawang gulong. Basta dapat silang lahat center yan sila kasi pag magtakbo yan, baka yung gulong sa harapan nagbangking sa kaliwa, tapos yung gulong sa likuran nagbangking sa kanan. Yung katawan mo malilito saan magbangking. Buti na lang pala may level bar ako. Kahit wala ako ng laser, parang okay lang kasi may level bar. Nilibel ko mabuti yung makina dyan. Una, yung gitna ng crankcase, yung guhit niya, yan yung ginawa kong reference sa kanilang lahat. Ang ginawa ko palang shock nito sa likuran ay yung shock sa loob ng telescopic ng Econo. Tinanggal ko yan, maliliit yan eh, cute na cute. Tapos nilagyan ko lang ng tubo. Basta inalign ko lang siya na medyo straight na sa aking paningin. Kung may laser lang sana, madali lang talaga sana. Ayun o, tingnan nyo yung shock oh. Ang ganda. Yung tangke pala nito ay yung mismong tubo sa kanyang chassis. Nilagyan ko yan na, alam mo yung takip ng tubo ng tubig? Yan yung nilagay ko, tapos binutasan ko yan sa gitna. Nilagyan ko ng hose para may breather. Medyo nahirapan din ako sa paggawa nito, pero mas mahirap yung una kong ginawa. Bago ito, yung pit bike. Nung makita kasi ng may-ari nito na motorbike, yung pit bike na una kong ginawa, kaya siya nagpagawa nito. Kasi tingin niya, kaya ko daw gumawa ng ganito. Sabi ko sa kanya dati, sir, hindi ko sure, pero tingnan ko kung kaya ko. Pero since hindi ako sure na kaya ko siyang gawin, hindi ako nag-demand ng mga materialis na mamahalin. Kasi baka mag-demand ako, tapos di ko pala siya kayang buuhin, no? Kaya buti na lang may mga scrap siya na mga bakal dun sa kanyang palayan. Yun na lang yung ginamit namin. Nung mabuo ito siya, tuwang-tuwa talaga ako, oy. Pinakinis ko to siya. Niliha ko ng mabuti at nilinisan ko, sinabon ko pa yan. Kasi ako lang din yung magpipintura nito. Ang una kong pinintura nito ay puti. Wala nang primer. Yung mga mamurahin lang din to na pintura. Yung mga busni at to. Pagkatapos ng puti ay yellow green naman. Yung yellow green kasi yung napagdesisyon na namin na ikukulay sa motorbike na ito. Habang nagpipintura ako nito guys, na-amaze talaga ako nito. Kasi as in, nabuo ko siya. Medyo hirap-hirap konti. Kasi wala kasi akong bender. Pag nagbibend ako ng bakal, mano-mano talaga ginagrinder ko tapos wini-welding ulit. Tingnan nyo guys, oh, naging yellow green na siya. Tapos nilagyan ko din yan ng ilaw. Nilinis ko din mabuti yung mga gulong niyan. Tapos pininturahan ng matte black yung iba. Tuwang-tuwa talaga ako nito guys. Kasi as in, nabuo ko siya na mag-isa. Yung telescopic nito ay sa XRM. At saka yung parang tinidor ba tawag? Basta yung naghawak ng telescopic at manibela. Yung manibela naman nito ay sa bike talaga. Binutasan ko nga to siya para magsabay yung manibela at yung gulong pag magliko. Pero inalign ko muna yan bago ko binutasan, tsaka nilagyan ko ng mahabang bolt. Yung upuan din niya ay sa bike talaga. Basta inayos-ayos ko talaga siya na bike talaga siya tingnan na may makina. Yung mga wirings pala nito ay tinusok ko sa hose ng gasolina para hindi siya madumi tingnan. Tsaka winirings ko siya ng mga ayos na may malagyan ko siya ng ilaw. At yung brake lang at yung hose ng gasolinador yung makikita. Pagkatapos ko pala magawa nito guys, ay dinala ko kagad dito kina Papa. Sinakyan ko talaga. Ako yung unang nag-testing bago ko ibigay sa may-ari. Sana ma-proud yung mga magulang ko nito guys. Masyadong malayo ito sa mga gusto nilang mangyari sa buhay ko. Pero sana na-appreciate nila itong mga ginagawa ko. Sinakyan ko din to siya papunta sa may boulevard namin, no, sa Bayawan. Kasi gusto ko talaga siyang subukan. Na ibiyahe-biyahe sa malayo ba? Kasi baka pagbigay ko sa may-ari, magsitalsikan tong mga gulong nito. Okay naman siya. Para lang din ako nakasakay sa bike na hindi na nagpadyak-padyak. Tsaka yung forma din niya, parang bike talaga siya tingnan. Sa isa lang masasabi ko guys, no, hindi man lahat kaya nating gawin. Pero yung mga gusto natin, pwede nating subukan. Kung nagtanong kayo guys, bakit ako marunong mag-welding? Isa po akong construction worker, 5 years sa Maynila. Hindi ko yan ikakahiya. At kung nagtanong kayo kung magkano yung siningil ko dito sa paggawa ko ng motorbike na to, ay wala. Kasi sa sobrang tuwa ko sa motorbike na nagawa ko, nagpasalamat pa ako kay sir na nagtiwala siya sa akin. Pero pilit niya ako inabutan ng 1.5. Kaya as in, laking tuwa ko guys. So yan lang guys, thank you for watching.